Grabe nga eh. Makikita natin dito sa drafting phase kung paano to gagamayin ng TNC. Kaya nga sa pagsisimula ng ating draft, very standard bans, Chip, still, Phobius, I am parang wanting to see a Mathilda Always on the way. a Mathilda ban for the side of FNOP. Yeah, talaga nagkakaroon na ng priority, no? Even though we haven't seen a lot of sample size Shadow of Mathilda, opportunity. it is the Mathilda and Hayabusa that's top priority pagdating sa blue side. No longer the Roger, by the way. Yep. And alam mo kasi, no, I would say, without any hesitations whatsoever, TNC yung isa sa mga unang teams na nakapagpagana ng Mathilda in combination with the Faramis. Yeah. Yung two, ginamit to ni Renegade, pero yung TNC yung continuously gumagamit ng Mathilda. Yeah, now looking at the jungle matchup, it is the Nolan and Hayabusa. Parehas na hero na buff. Again, may additional slow na si Nolan. Even though na-nerf yung kanyang cooldown sa kanyang first skill. It's 0.5 seconds. It's quite negligible. All the injustice And then, in the world. immediate choke pickup. It's a direct answer versus the Hayabusa. Pero again itong Hayabusa na buff din to. Napakabilis na ng kanyang ultimate. Nagagamit na yung kanyang full shadow combo and meron pa siyang konting leeway para makataka sa mga engages. Luyi Tig, no? Oo, Luyi. Walang Blacklist. Ginaya lang yung draft na meron yung Blacklist International. But then to me, that makes so much sense. Kasi yung nakikita natin right now, yung quad shadow, medyo matagal yung duration. Yeah. So by the time na maklear mo yung minion wave, you can still go back to one of your shadows. Exactly. So nandun yung talaga, yung window of opportunity for Praise the stars show. Pero and seek kaya more. yung Choose Louis. my own path. And Ardot, immediate answer. Ganda ng sagot ng TNC, very fundamental. Yeah. It's textbook. Ardot versus the Cho and the Nolan. Magandang matchup yan for the Ardot. Kahit ilagay mo sa Rome, kahit ilagay mo Among the sa planes XP. Ang exists kinagandahan the dito, equilibrium, ang kinagandahan dito which is I Ardot was Louis made yan. for. Kabisado ng Fnatic Onyx yan, pero kabisado rin ni Escalera yan. But surprisingly, Fnatic Onyx goes for the Eve pick against sa Louis. Grabe, no? Yung Eve, nakikita na natin umaangat ulit pabalik sa ating meta. But that's just how it is. Come With on, the recent, Dexter. It's our with the recent showtime. nerfs on the heroes that we once Yeah. knew, the Juicin, definitely makikita natin bumabalik yung mga high ground mages who can control a huge portion of the map with just one skill. Yeah, ang daya din kasi sa Juicin, napakalakas mga force ng spells, napakalakas mong punish with the real world manipulation, especially against the Hayabusa. Yes, and speaking of, King Kong has an 80% win rate with this Nolan. Kahit hindi pa nababuff yung Nolan, napapagana siya ni King Kong. 9.5 KDA, napakataas yan. Talaga mag-enjoy siya sa bagay patch ngayon, lalo pat again may additional slow na yung kanyang ultimate. But now Fnatic Onyx, they decided to go for the Claude ban, and then Tig naman yung sinunod ng TNC. Very textbook for both sides. Ito yung fundamental drafting talaga. Yeah. And nire-respect din nila yung fact no, na pwede nga mapunta yung yung Cho sa XP lane because Kirk has done that multiple times already, even the Grok. So definitely that's something that TNC Pro Team will also look into. Pero kung gusto na lang ipitin si Kuzen, pwede na iba yung Moscow. Magic is my life. Actually, I like this. Kumaga, force mo yung marksman matchup. I think parehas sila. Actually, parehas sila ng Ruby. Both on Kelva and Kuzen. Wow! Wow, okay. Well researched. Ang TNC, kakabago lang na to. Benefited the gold lane. Napangiti si Kelva. Napangiti siya, sabi niya, mukhang may alam kayo sa akin. Pero again, Ruby is open, Moscow is open, Carry is open. Yes, ang dami pang mga open na gold laners or maybe dito na natin makikita yung sinasabi ni Kelra na naka-inspire na gold laner. Ito na yung panahon. Melissa, mga 1-1, Freya. Freya, baka naman. I think Carry yung pinaka-safe dito. Yep, But yep. if they want to risk it, yung Ruby, additional layer of crowd control, tapos kuha sila ng mga Grok last pick, tapos gawin nilang XP yung Cho, kasi ang kagandaan nun is kaya niya rin naman yung Arlot. Same lang, yeah. And mabilis din mag-clear kahit papano yung Cho in the XP. So yeah, definitely magiging safe pick if kukuha na sila ng gold laner at this point. So makiflex pa nila yung isa sa mga heroes na meron sila. Moskov. That's a Moscow. nice pick. Coming out from TNC. Grabe. Tagong-tago itong pick ng TNC. It's good against Nolan, Yep. good against Cho, good against Ruby. I mean, medyo iiyak siya sa Eve, lalo pag lumabas na yung Yun Ice lang Cream yung 1. weird, Pero alam mo, may Louis kasi. Hindi niya kailangan isipin yung distance eh. Basta Yes. yung ginagawa ng Omega na tinitipi yung Beleric sa harap mo. Tapos sasabihin ni Chuck, no, tangkin nyo lang, makunat naman Oo, kayo. tangkin na lang. Yun yung nagiging concept. So now, I think they need to have a gold laner who's a hyper carry, Moskov. Moskov, yeah. Yeah. Ooh, what do you answer this? How do you answer this for Fnatic Onyx? Export? Kailangan may dito, may tutunaw doon sa tutunaw sa Beleric eh. Hindi enough actually yung hero sila para patayin yung Beleric, lalo pat may Louis silang problema. May counter engage din from the Arlot. Tapos may macro advantage pa sila with the Moskov Louis. Grabe, no? Iba yung possibilities na nabibigay when you have a Luyi in your lineup. Parang ang dami mong pwedeng piliing heroes kasi confident ka na kahit wala silang movement spell, kaya nilang makapag-TP Yeah. because of the diversion. So well-drafted composition mula sa TNC. I think ang naiiwang option dito for Fnatic Onyx is either go for a safe XP like Teresla or export. But they go for the Beatrix instead. Okay. So they XP Ruby?
XP2B, it's quite okay. Yeah, versus XP2B. Arlott. Tapos- At least may damage sila. Rome, Cho. Oh. Kaso parang lugi sila sa macro, no? Actually, alam mo sa totoo lang, kailangan ng Fnatic Onyx na magandang early game. Baliktad yung story ngayon. Kailangan nila ng magandang early game kasi if it doesn't work out, yung macro advantage dito yung TNC, yung lalamang sa Yeah. pagdating sa mid game. And even the Beatrix, no? Yes, malakas si Beatrix, but then it makes me wonder if Beatrix will be able to solve their problem with regards to this Beleric or dadagdag lang siya dun sa already existing problem. But this is game number 1, a David and Goliath matchup. Will the Phoenix Army be able to rise or will the Super Family stay super? Casters, take us to the Land of Dawn. At malalaman na nga natin ang sagot sa tanong na yan as we enter in game number 1 of TNC Pro Team kontra Fnatic Onyx Welcome Philippines. to Mobile Nasabi na ng Legends. lahat at narinig nyo na rin, it's David versus Goliath. Kakaiba ang ating aabangan dito mula sa TNC Pro Team kasi nga naman, nakita na natin to sa Smart Omega yung Louis plus the Beleric na ngayon ay hawak-hawak nila. Oo, kumbaga parang tried and tested na. Yeah. Pinakita na yung konsepto ng ibang team, kaya naman this time around, execution na lamang ang kailangan isipin. Bruce. Okay, hahabol pa rin dito si Casey, pinag-normal hits na. And si Escalera ang nakakuha ng unang kill na yun. Wow, at the confidence coming in from TNC Pro Team. Nararamdaman agad natin na parang may iba sa TNC ngayon up against Fnatic Onyx of all teams. Ito yung masasabi natin na dapat nahihirapan ang TNC Pro Team mainly because sa track record ng Fnatic Onyx parang lahat ata nabibigyan nila ng early pa lamang. Oo nga eh. Tsaka parang kapag nakakuha sila ng early game, hindi na nila nabibitawan. Oo. No, yun yung pinakamaganda no, para sa Fnatic Onyx Philippines. Pero ready ang TNC eh. Dalawang Purify ang ihinanda Oo. ng Phoenix Army dito against sa mga crowd control na meron ang Fnatic Onyx. Lalo na kay Brusco. Oo. Kasi pinag-uusapan natin doon off-stream no, na napakatindi mag-chow ni Brusco. Oo, kumbaga parang ito yung show na hindi nagmamatter yung KDA eh. Yung 1-3 and something ata siya nun, di ba? Ang nagmamatter lang yung tamang play. Yeah. Ang nagmamatter lang kung nagagawa niya yung trabaho niya. And that's what you want when you're looking at a roamer. Brusco right now giving vision. Nakikita natin lilipat lamang ng bush pero mukhang naispatan naman niya. Kaya naman makakaalis muna si Pri. So yun, tingnan mo naman yung ginagawa dito ni Brusco, nakikipag-recallan lang at bumali na kayo ng mga recalls. Ang gaganda ng mga recalls ng mga yan. Oo. Na yun yung mga sulit talaga eh. Kahit mas lalo kapag sunerte ka. Yeah. Ako hindi pa ako sinuswerte. Puro trial card ang aking mga nakukuha. Kaya naman i-activate ko na lang kapag mag-grind na. Ayan na, intervention play si Kirk ata magiging buntiran din dito. Available pa rin naman yung kanyang flicker. Pero nag-clear lang ng minion dito ang TNC. May mga attempt na sila na ginagawa early on to this game number 1. And magandang simula to First turtle of the game as well, lumabas na. Mukhang ang balak dito ng Fnatic ay sila ang mag-e-entry pero hinahawakan na ni Kirk. Escalera ngayon still level 3. Ibig sabihin nito ay wala pang access doon sa kanyang napakalaking crowd control na ultimate. Lancy, however, pwedeng gumawa ng diversion play. Okay, 4 na dito si Brusco. Any moment ay pwede siyang sumipa. Available pa rin naman yung kanyang mga flicker. O, yung kanyang flicker. Isa lang yung flicker niya. Ngayon, dun naman sa may bandang pa si Kozen versus Wow! Magsabayan na lang. Kaya lang hindi niya kakayanin dahil dalawa nga ay mas malakas sa isa. Kamunti ka ng mamicro, but this is a 3v4. Labangan TNC around this certain area. Heads pumasok na. 2-man final snatch. Okay, lalaban pa rin dito. Itong kupunan ng TNC. Alam nila na nasa baba itong si King Kong. Kaya nga naman libreng pagong para sa kanilang kupunan. Wait lang! Kasi si Lance ay binurse din. Pero hindi pa sapat. Kamunti ka na, no? At lamang pa rin ng Fnatic Onyx in terms of the trade. Nakakuha sila ng kill doon sa may bandang ibaba. At sa tingin ko nakapagplato si Kelra. Napakalaking bagay niyan for a gold laner. Early game. Meanwhile for TNC Pro Team ay team-wide XP naman ang kanilang nakuha. Pati na rin gold with that turtle. Trade lamang ang ating napansin. Pero dahil nga sa kalamangan ng Fnatic Onyx, kung sila ang aabante inside the jungle of TNC right now. Naku, speaking of pag-abante yan, nakabante na rin dito ang Fnatic Onyx. And yung burst from King Kong, hindi na rin naman pa sapat. And ito na naman si Brusco. Oo. Mga recalls sa kanyang hinahatid. Pinapakita na yung kidlat ng Onyx recall. Ganda, no? I think may poll nga eh, na ano ba yung pinakamaingay na recall? Isa ang actually ang Onyx, Onyx. sa pinakamaingay daw kasi ramdam mo yung Yung kidlat. kidlat. Oo, Kapag nga ka nag-ano ka, nagre-recall ka. Tsaka ang ganda tingnan, no? Yung parang may bumabagsak na kidlat sa gitna ng katawan mo. Parang no? superhero. Oo, yun nga yung vibe nun eh, no? Tsaka, based dito sa regular season nila, pala superhero din itong Super Oo. Family kasi wala pa silang talo in terms of series. Invincible, no? Parang right now for TNC, nothing to lose na eh. Kumbaga parang kahit masabihin natin nasa delikado silang sitwasyon, mas malaki yung pwedeng magawa nilang damage sa Fnatic Onyx if ever masira nila yung streak. Pero base din naman sa mga interview, parang wala din silang paki masyado sa streak eh. Oo nga, no? Parang, kumbaga, yun nga yung medyo nakakatakot dun eh. Kasi kapag yung tao or yung team walang pakialam sa mga numbers and achievements, Oo. yun yung mas, yun yung mas gutom eh, di ba? Kumbaga parang hindi niya iniisip na kakain na siya. Kumbaga kain lang ng kain. Yun nga. Tsaka, hindi nila hinahabol dito kasi remember yung pinakamahabang streak ay hawak ng Blacklist at ng Echo nung panahon na yun. Oo. 11 win streak. Di ba? In terms of series,
Pero yun ay nalalapit na rin para sa Fnatic Onyx Philippines. Brusco ay sumipa na. Wow. Kaya lang, ang ganda ng ginawa niya doon. Inilayo talaga si Kazen para makuha ng libre. Yung pagong ng Fnatic Onyx. Low kill score game ang ating natutungayan ngayon. 5 minutes in na at wala pa rin tayong nakikita more than 2 kills sa ating mapa. 2 turtles na ang bumagsak at parehas na actually magtig-isa ang ating TNC and Fnatic Onyx pero nakakalamang pa rin ang gold ng Fnatic dahil mas nakokontrol nila ang mapa at mukhang pinagtitipan na rin nila ang jungle ng TNC ngayon. Okay, kahit gano'n na nangyari at ginulo-gulo ay nakuha pa rin ni Kazen pero nakuha na yung Torre doon sa may bandang ibaba. Ngayon naman sa itaas si Kirk at si Hens. Nag-microhan dito, Brusco. Nakatambay na naman sa mukha ni Hens. Ni Kazen. Ang hirap mag-farm ng ganyan, yung tuwing may concussive blast, tinatapangan. Masakit kasi yun yung pag pumutok yung concussive blast sa'yo, mararamdaman mo talaga yung sakit. And even in this purple buff, ay ayaw talagang bigyan siya ng spasyo ni Brusco. Kaya naman nandyan si Escalera para bantayan siya. Ito na yung inaabangan natin. Kailan tayo makakakuha ng diversion play na nagmumula sa TNC to break this tempo ng Fnatic Onyx? Oo nga, no? Pero ang iniisip ko lang dito, kung kumonekta man yung diversion, sapat ba yung damage ng TNC? Ay, oo nga. Kasi sa ngayon na may almost 3K na gold dito ang Fnatic Onyx, masabi ko na may isa o isa't kalahating gold item na lamang ang kung sino man ang may hawak ng gold lead dito. For sure, ang nakukuha nito ay walang iba kundi si Kelra. Ayan na nga, sinagot na tayo. Halos isa't kalahati, 1.5K ata ang gold lead dito ni Kelra, no? Lamang na ng isang espada. Umaga yung BOD niya ay nandyan na rin. Ibig sabihin ay kaya na niyang mag-burst. Yung usual combo na nakikita natin mula sa mga Beatrix user ngayon ay rocket launcher to the Nibiru. Pero mukhang magagamit ang dalawang abilidad and those are 2 crucial ultimates na nagamit ng Fnatic Onyx na pang zone. Kaya naman ang diversion play ay nandyan na rin. Okay, ready na dito sa Escalera. Pwede niya gamitin yung kanyang Wrath of Dryad. Pero turtle lamang ang nagiging punteriya ng Fnatic Onyx Philippines. Ang ganda ng zone na ginagawa ni Kirk. Hindi nakalapit dito ang ilan sa mga members sa TNC Pro Team. Pokes na naman from Escalera. Pero ang ulat ni Brusco dito. Oo. Sinasalo lang niya. Ayan, hindi naman naman Ayan na. pa uli. Napabalik uli. And Kazen ay makakakuha na ng kill. Finally, dito sa laban na ito. Oh! Ay, wait lang. Inabangan doon sa Shadow. Pero hindi tumama yung mga Jabobay. Sama Oh. Spark. Nakipaglabanan na rin. Pero walang tinamaan. Kundi yung lawa lang mula doon sa Wrath of Dryad ni Escalera. Lamang pa rin naman ng Fnatic Onyx after those trade-offs. Oop. Pero kamuntikan ng tumama kay Lance. Yun, nakakatakot talaga si Kelran kapag may hawak na sniper. Oo. Ibibilang na actually sobrang dami na ng mga natamaan ng sniper na yan to the point na alam nating highlight reel kapag hawak na niya. And for TNC Pro Team, maganda rin nakuha nilang trade doon. Nakakuha sila ng kill, nagkaroon sila ng countering control sa around the map. Pero kailangan nila ng isang decisive na teamfight talaga o pick-off. Oo nga eh. Ito na ata ang simula ng decisive pick-up na Ayun yun. na. Kirk ay napatubad na kagad pero sinisisipahan dito Brusco. Nakatakas. Itong si Kazen, snipe from Kelra pero wala Ako. pa rin may inflict na damage. Pero Super Prince, si Super Prince nakita nila. Kaya lang Oo. nag-arisan na rin kagad ng TNC. Oo, parang naisip ata nila na delikado din yung pwesto nila dun sa LBM. Oo. And maybe, nakita nila yung ability ni Super Prince, akala nila yung may extension. Actually, hindi natin alam, that could have been a death bush Oo. na naset up na ng TNC Pro Team. But then again, mas safe na yun kesa mag-flash 30 seconds bago lumabas yung Lord. Iyan yung gusto mo nang umiwas sa mga malalaking teamfight. Oh, kumbaga nagiging call dyan, guys, wala nang mamamatay, wala mo nang mamamatay. Yun ang tinatawag ng TNC at Fnatic Onyx Philippines dito. Pero obviously, ang control pagdating sa mapa ay nasa mga Sonics. Ngayon naman, pag-defense mula sa TNC, nakita nila, may idea na marami-rami doon sa may bandang gitna. Nakaabang na rin dito sa Purple Bomb. Concede, Brusco! Kung sino gagawin, at ito na ngayon, sipa! Namatay kagad sa Escalera na nagamit yung Wrath of Dryad. Habang yung ribbon manipulation mula kay Super Prince. Pero sapat ang damage ng mga Oo. Sonics para makapagpatumba ng dalawa. Hindi nakapag-free hit si Kozen doon dahil masyadong delikado. Nagpapaulan ng bala si Kendra! Aray ko kalahati Grabe. kagad, kalahati. Pero Shadow yan po. kill. Atras muli si Kazen. Grabe yung damage na nanggagaling ngayon sa Fnatic Onyx. At dahil nga sa mga nabato nilang damage dyan sa pagzuzone nila, Libre. Lord secured para sa kupunan ng Fnatic Onyx Philippines. That's 2 turtles and a Lord secured para sa Fnatic at 5,000 na ang kanilang lamang against TNC. Biglang lobo ito dahil nga doon sa mga magkakasunod na pick-off na nakuha ng Sonics plus yung Lord. Ngayon level 1 Lord pa lang naman ito, kaya lang ang problema, may mga Mega Minions din nakasama to. Hindi pa naman ganun kakunat yun. Oo. Kaya lang kasi lamang, kahit hindi nila pansinin yung mga wave nila, lamang na lamang para sa mga Sonics eh. Tsaka yung pala yung rason kung bakit Beatrix ang ating nakikita. Alam natin na hindi gaano kahaba ang range ng isang Moskov, no? Ay, Kaya kapag nagni-Nibiru, yung buong duration ng Nibiru na yun, hindi pwedeng bumana si Kozen, maliban na lang kung ma-sidestep niya yung mismong cone ng damage na yun. Kaya naman ngayon, pupush na muli ang Fnatic Onyx. TNC, dedepensa dito sa mid lane, and so far, effective. Kaso ito nga pala yung pwedeng bumanat sa torre. yung illegal na jutsu na ginagawa ng mga Beatrix user, yung mga, ayan, yung mga bomba-bomba na ganyan,
And hindi rin biro yung damage yan. Imagine mo makita ka ng Beatrix, the first item BOD, talagang iiwasan at iiwasan mo eh. At most likely naka-weapon master pa yan Oo nga. na nagdadagdag ng additional physical damage dahil sa, I think that was 2 or 5% ata na additional. Napakalaking bagay niyan sa napakataas na scaling ng isang Beatrix in terms of raw physical damage. Kaya naman depensa na ang TNC Pro Team dito sa may bandang top lane. Kirk ay naghahanap ng angulo, may flicker siya kung gusto niyang gumawa ng play. Yan, gamit na rin yung Godzilla at pumasag na lang dito sa may bandang gitna itong si Brusco. Ngayon naman ang Fnatic Onyx ay re-respeto din doon sa kakayahan ng CNC Pro Team na bumaliktad ng laban dito dahil nga doon sa Wrath of Dryad. Pero ngayon na nakikita na natin na bumibili na paunti-unti ng mga exort boots ang mga members dito ng TNC. Yan yung kapag nakakuha na assist or kill, mayroong additional gold eh. Kahit konti lang yung mga piso-piso, mga tatlo. Chepe-chepe, Pwede no? na yun eh. Hindi natin alam kung yung ba yung rason kung bakit ka makakapag-buy and sell. Na sobrang crucial sa ating mga pro players dito sa MPL Philippines pagpasok ng late game. Kasi mabibilis yung kamay ng mga players natin eh. Yung kapag mamamatay na, biglang emo, biglang Winter's Crown, biglang Shadow palabas, tapos bili ng Sky Guardian helmet, tapos magre-regen, tapos babalik, mag-shop ulit. Ganun ka daw maghayabusa eh. Ganun ka ba maghayabusa? Ay, hindi ikaw. Ay, konti lang. Ayan. Pero nakikita natin, no, yung mga changes kay Nolan na may dagdag slow na ngayon ang fracture ay nakakatulong din sa Fnatic Onyx na pumitas around the TNC Pro Team. Kaya naman kontrolado nila ang Lord area na to. Once again. Speaking of control, Fnatic Onyx Philippines, hinahayaan lang nilang umandar ang mga minions sa kanilang poder. Pero may ginagawa si Kosen na split para nga naman kahit papano makabawas doon sa malaking lead na nakuha dito ng Fnatic Onyx Philippines. At sinisimulan nila yung Lord dito. May plano nga ba ang Phoenix Army na kumontes? Parang wala dahil si King Kong at ang buong kupunan ng Fnatic Onyx Philippines makuha yung Lord na yun. Masyadong mabilis ang pag-push ng Fnatic Onyx around that Lord area. Kaya naman another Lord secure. This time, Luminous Lord na ang nakuha ng Fnatic Onyx. Dadamba na ito sa mga tore ng TNC Pro Team at magiging mas mahirap sa TNC na dumepensa sa napakalaking Lord na ito. Kaya naman right now, for TNC, mukhang kulong muna sa loob ng base ang kanilang call. Oo, mahirap ito and hindi rin sila hinahayaan na lumabas ng Fnatic Onyx Philippines sa tagpong ito. Ngayon, magkakasabay ata ang flow ng minions. Mauuna ng bahagya yung gitnang bahagi pero ang importante dito ay kahit papano ay hindi naman ganun kalalaki yung pagitan ng mga minions na kanilang sasalubungin. May wave clear naman ang TNC Pro Team. May conceal play pa ang Fnatic Onyx dito. Pwede na biglain ang TNC. At yan na nga si Brusco. Umaamba na at makakapag-shoot po pala yun. That's one inhibitor, turn it down. At ang mid lane naman ang call ng Fnatic Onyx ay 10k gold lead ang hinaharap ngayon ng TNC Pro Team. At yan na nga ang diversion play ni Escalera. Ako magiging matagumay ba ito pero ang nahuli lamang ay si Kirk! Pero tunaw kagad itong puno na si Escalera. Ngayon naman, pupunan ata nila ng mga crowd control. Si Bruce ay nag-aamang din ng kanyang mga sipa pero hindi tumama yung snipe from Kelra. May reset na gagawin, mahaba-haba at malayo pa yung mga sunod na minions. So makakahinga pa ang Phoenix Army. 15 seconds para kay Escalera para sa 5v5 na naman. All flickers are available para sa Fnatic Onyx. Pwede na talaga nilang i-call to kung sakaling may mahuli silang napaka-crucial na miyembro ng TNC Pro Team. Doble ingat, doble aggression. At ayan na nga si Brusco. Nasipa na ready na ang Super Family. Heads mga taas pero not for long. Kasi nakuha na kagad siya dito ng King Kong ngayon. Lumalaban pa rin ang Phoenix Army. Andun yung sa si Kellen dito pero pumasok na si Kusen. Kaya lang, napauna na siya ng mga bala doon at si Kelra ay magtatagumpay doon sa naging bakbakan. Kamunti ka na pero dahil sa space na na-create ng pagtulak ay nakapagpaulan ng bala si Kelra. At ngayon mukhang end game push na nga ang gusto ng Fnatic Onyx. Ready na ata ang Super Family dito. Doon yung dispersion rotation pero timamayo. Kaya lang mamamatay din. Itong si Escalera. At dalawa na lang natitira para sa TNC. Ngayon, pupunta ata sila doon sa may bandang ibabare. Respeto kasi ang baba nga naman ng death timer. Buhay na itong mga namatay mula sa TNC Pro Team. Pero susugod pa ata. Shadow Kill. Pinagsaluan ng dalawa pero napunta kay Brusco. Actual po. This time ay makakapatay naman ang isa dito ang TNC. Crucial pick-off para sa TNC. Nakuha nila si Kirk na isa sa mga umaharap sa Fnatic Onyx in this possible Lord take. Though napakataas pa rin talaga yung gold lead na meron dito ang Fnatic Onyx. This is an 11k gold lead at dalawa sa tatlong inhibitor turrets sa TNC Pro Team ay butas na ngayon. Medyo okay pa nga yung ganitong setup rito eh. Kasi yung mga malapit sa Lord na lane, yun yung mga pwede nilang i-push. At binigla na nga nilang mundo. Diversion break. Agad binigla si Bruce. Hindi nakasapak. Pero ang sakit na mga jabong beats mula dito kay Kirk. Ngayon naman nandito yung manipulation para linisin ang mga naghanap. 1-for-1 na naging palitan. Kaya lang ang problema, wala yung main setup ng TNC. Dalawang roamer ang nawala. Kailangan dito mag-ingat ni Heads. Siya na lang ang natitirang pang setup ng TNC Pro Team. Nagpakita na si King Kong. Check push muna dito kay Lancy at si Super Prince ay makikita na rin na walang nagtatago doon. This is the game-breaking lord of the game. At mukhang si Heads nakarating na doon. Nilaban na kagad dito ni Hedge. Yung Sam ay hindi tumama pero retrihan. Wow! Kaysen na magtatagumpay. Atras muna si Kaysen dito. Wala na siya pambalik pero nakatakas pa rin. Ah! Ito yung mula kay Kosen. And
The Kera is down. Ladies and gentlemen, natakuha ng TNC. Yung Lord na ito, Kosen, kailangan niya umatras. Kasi nabal pa rin siya din Oh, Super no. Prince. At saka ng mga folks, kailangan Because niya Russo! umabot doon yung conceal play. Si Oh! Kosen ay nasunog din. Sasama siya sa double backup. Pero lumaban na si Kosen. Sige na, Oh! wala na akong magagawa. Inalaban ko na sa dalawa, pero tutumba rin siya sa kamay ng Fnatic Onyx. Nadaan sa micro, but still, Lord secured. At makakaisa pa nga, Escalera defending. Here comes a diversion play. Defensive out. Ay! Nakatakas pa, TNC Pro Team. Buhay pa rin ang apoy ng Phoenix Army. Mula sa 12K gold lead ay bumaba ito ng 6,000. At dahil nga palapit na tayo ng palapit doon sa 53K gold or sa mga 55K gold, ay may chance ng makasabay sa item. Ang TNC Pro Team, kapit sa patalim pero kumakapit pa rin. Ayan na, nasipa na, nagamit yung Revitalize, pero si Brusco ay pumunta na rin doon sa may harapan. And dito na apat na members mula si Fnatic Onyx. Hihinga muna sila saglit, pero matagumpay nilang mababasa Diversion? yung Torres. Diversion? Boy, sila nagkakawin! Bobby the Immortality naman na solo si Kera. Yung Shadow King, Oh! play pa siya ni Kera sa pagkakataon na yun. Sa nasa likuran naman Oy! si Kingo ngayon, nilalaban na lang ng TNC Pro Team. Andun yung savage play, and yung reward manipulation mula kay Super Prince. Bobby the Immortality Yes! mula dito kay Yes! Kingo at hinampas pa na pag-win the crown na rin. Itong si Kingo ngayon, si Kurt ay nakakuha na rin ng isa. Naidalawa na at isa na lang ang natitira para sa TNC. 20 segundos para dito kay Kaizen. 4 na miyembro buhay sa Fnatic Onyx. 15 no. seconds ang kailangan bilhin ni Kozen para maging 2v4 ang laban na to. Pero nandiyan naman ang minions. Pero ito na yung shotgun ni Kedra, ang panapos ng isang Beatrix. Ito na ata yung exclamation point ng Fnatic Onyx Philippines at ang Super Family ang makakakuha ng Game 1. Napaka-intense na Game 1 mula sa Fnatic Onyx and TNC Pro Team. Kamuntikan pa yung 12K gold lead. Pero pinakita ng Fnatic Onyx kung bakit nga ba sila ang Super Family na undefeated pa rin hanggang ngayon. Lumagablab na yung apoy ng TNC pero excited tayo kung ano mga next na magaganap. Dahil dyan ay pupunta na tayo sa ating mga tropa para